Ayan, kung makikita nyo nga pala dito mga kasingkit is may butas nga pala, may alambre dyan mga kasingkit. And for the first time nga pala mga kasingkit, since kinuha nga pala natin to nung August 24, 2023, ngayon lang tayo nabutasan. Ayan. And ngayon ko nga lang din pala ipapavulcanize to mga kasingkit, kaya samahan nyo ko. Nirunning flat ko na nga din pala dito mga kasingkit, pero hindi pa naman kasi ganun kalambot yung gulong natin sa likod. Pagdating ko nga pala dito mga kasingkit is may mga nakaabang nga palang dipos. Sakto naman na wala tayong helmet. So nandirito na nga pala ako sa pagpapavulcanizean natin mga kasingkit. Kaso nga lang wala daw silang pambaklas ng gulong sa likod. So ayun mga kasingkit, good morning nga pala sa inyo, pero hindi nga pala good ang morning natin kasi nga yung motor natin ayan, kung makikita nyo nga pala mga kasingkit is flat nga pala to. Ayan, kung makikita nyo dito, ayan, kung makikita nyo nga pala dito mga kasingkit is may butas nga pala, may alambre dyan mga kasingkit. And for the first time nga pala mga kasingkit, since kinuha nga pala natin to nung August 24, 2023, ngayon lang tayo nabutasan. Ayan. And ngayon ko nga lang din pala ipapavulcanize to mga kasingkit, kaya samahan nyo ko. So eto, meron nga pala tayong tire sealant dito. Ayan, gagamitin nga pala natin sa may likod ng motor natin. Ayan, dahil wala pa nga yata tong tire sealant mga kasingkit. And eto dati napalanunan ko nga pala to dati dun sa may tambike natin. Yung first time tambike natin dun sa may Rizal, sa may bypass. And bigay nga pala to ni Idol Boss Diary ng Aerox. So tara, punta na tayo sa may pagpabulkanizan. So yan, kung makikita nyo mga kasingkit is flat na nga yung gulong natin. And medyo irarunning flat na nga pala natin, pero medyo hindi tayo pupunta sa may likod para mas hindi pressure yung flat na gulong. Habang palabas pa nga pala ako ng kanto namin mga kasingkit, may mga humingi pa nga pala ng sticker natin, yung mga tricycle driver dito sa amin. So eto mga kasingkit, OTW na nga pala tayo sa may pagpapabulkanizan natin. Ayan, so medyo nirunning flat na nga pala natin dito mga kasingkit, pero hindi nga pala tayo nagmamabilis kasi nga flat yung nasa likod natin. Tsaka medyo mabigat nga din palang i-drive to mga kasingkit kasi flat. At dahil first time ko nga lang din palang ma-flat ngayon mga kasingkit is marami nga din pala akong mga katanungan na pwede nyo sigurong masagot. Meron pa nga palang nakapwestong dipos dito mga kasingkit, pero ilang minuto nga lang din pala umalis na nga sila. So nandirito na nga pala ako sa may pagpapabulkanizan namin mga kasingkit, kaso pagkarating ko nga pala dito hindi nga daw pala sila nagbabaklas ng gulong sa likod. Kaya pinunta ko na nga lang din pala to sa may malapit na talyer. And dito papatanggal ko lang sana yung gulong ko sa likod, pero sinuggest nga pala ni kuya na mas maganda nga daw pala na ipasak na lang yung gulong natin. Dahil kapag ka ibubulkanize nga daw pala yun yung kinukuskus lang nila sabay ididikit, kaya mas maganda nga daw pala kapag ka ibubulkanize yung sinusunog na para mas lutong-luto talaga. At dahil first time ko nga lang din palang ma-flat ngayon mga kasingkit is pinapasak ko nga muna pala yung gulong natin. So hinahanap na nga pala ni kuya yung butas dito. Ayan, kung makikita nyo nilalagyan niya nga pala ng tubig na may bula. And kayo mga kasingkit, pwede bang mahingi yung opinion nyo na anong mas maganda, kung ipapapasak na lang ba or ipapabulkanize? At saka sinabi ko nga din pala kay kuya na gusto kong lagyan ng sealant yung gulong natin. Kaso nga lang sabi niya pangit daw ng may sealant kasi nakakasira daw ng mags yun. Totoo ba yun mga kasingkit? Pa-comment naman dyan sa may comment section. And tanong ko na nga din pala sa inyo mga kasingkit na anong magandang gawin dito pagka na-flat yung gulong natin, kasi first time ko lang talagang maplatan. So eto na nga pala yung pasak na tinatawag nila, and patch kit naman pagkadating sa may bike. Kaso nga lang dahil tubeless na nga pala tayo mga kasingkit, ayan, pasak na nga lang muna yung ginawa natin dito, pero hindi na nga din pala natin muna pinalagyan ng sealant kasi nga medyo delikado daw yun sa may mags natin. And hindi ko nga din pala alam kung totoo yun kasi di naman ako masyadong marunong pagdating dito sa may motor. Madami nga din pala akong mga napagtanungan na okay lang din naman daw ng may sealant, pero hindi ko na rin alam kung ano yung papakinggan ko mga kasingkit, kaya pa-comment na lang dyan sa may comment section kung ano nga ba yung magandang gawin. Sa mga nakasubaybay nga pala dyan sa mga vlog ko, yung dati ko nga palang bike naka-tubeless yun, tapos may sealant din sa loob. And etong motor nga pala natin naka-tubeless nga din siya, kaso nga lang walang sealant sa loob. So after nga pala namin magpapasak mga kasingkit is nagpasundo nga din pala ako sa tropa ko na si Liban, kasi nga magpapasama nga sana ako sa kanya, pero sinuggest naman ni kuya sa akin na pasakan na nga lang daw pala yung gulong ko. And nga pala mga kasingkit, may gusto nga din pala akong content na gawin. Eto nga pala yung pupuntahan din natin yung mga napuntahan natin gamit yung bike noon, pero ngayon gamit na yung motor natin. I-comment nyo naman dyan sa may comment section kung gusto nyo yung content na yun mga kasingkit. Shoutout na nga din pala kay Jemar Cabarles, ayan, solid supporters natin yan. So bago nga pala kami umuwi ng tropa ko na si Liban mga kasingkit is nagpagas muna nga pala ako dito, and lagi nga pala ako nagpapagas sa may Petron. So ayun, pauwi na nga pala kami dito mga kasingkit. Hanggang dito na nga lang din pala yung video na to. Salamat sa panonood. Ride safe.